Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Nilikha niya ang langit at lupa, nilikha niya ang araw at buwan, nilikha niya ang mga isla't ibon, mga tubig at karagatan. Tunay siyang banal at dakila, purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti, pinagyaman niya. Purihin siya'y awitan at kapurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At mga kapanalig, sama-sama tayong magtiwang sa ating banal na piking. Tayo po, mga kapanalig, at natawagan ng Panginoon na sa bawat sandali na tayo po ay pinagkakalooban ng Diyos sa mga taong magmamahal sa atin at mamahalin natin, nawa lagi po tayong maging tapat at buong puso talaga ang ating pagsisikap na magmahal. Kaya sa mga pagkakataon na tayo po ay nagkulang sa pagmamahal, humingi tayo sa Diyos ng awat patawad. Inaamin ko sa mga pangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasama ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, maisalob nawa naming palagian ang mga galing sa Espiritu ng Kabanalan upang sa salita at gawa ay aming magampanan ang lahat ng iyong mga kinalulugdan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Sirach. Ang magiliw na pangungusap ay nakaakit ng maraming kaibigan, at ang matamis na pananalitay susuklian ng magandang sagot. Makipagbatian ka sa maraming tao, ngunit isa lamang sa 1,000 ang hihingan mo ng payo. Bago ka makipagkaibigan kanino man, subukin mo muna siya at huwag mo siyang pagtitiwalaan agad. Sapagkat may mga kaibigang mapagsamantala na di mo maasahan sa oras ng pangangailangan. May kaibigang hindi nagtatagal at nagiging kaaway mo, at ibubunyag pa niya ang pagkakagalit ninyo. Ano pat lalabas kang kahiya-hiya, meron ding kaibigang kasakasalo mo sa pagkain,
ngunit pababayaan ka sa oras ng kagipitan. Sa kasaganaan, didikit siya sa iyo na parang anino. Uutusan niya pati ang mga katulong mo. Ngunit sa kasawi ay pababayaan ka niya. Pagtataguan ka at di mo na siya makikita. Lumayo ka sa kaaway at mag-ingat ka sa kaibigan. Ang matapat na kaibigay parang matibay na kuta. Pag nagkatagpo ka ng tulad niya, para kang nakahukay ng malaking kayamanan. Walang kasing halaga ang matapat na kaibigan. Hindi siya matutumbasan ng gaano mang salapi. Ang matapat na kaibigay parang gamot na nagbibigay buhay. At siya'y matatagpuan lamang ng mga may takot sa Panginoon. Ang may takot sa Panginooy makatatagpo ng tapat na kaibigan. At ang mga kaibigan niya'y tulad niyang may takot sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Salmong tugunan, tugon. Sa pagsunod sa utos mo, poon, pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Pupurihin kita, poon, ikay aking pupurihin. Ang lahat ng tuntunin mo ay ituro mo sa akin. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Sa bigay mong kautusay, lubos akong nalulugod. Iingatan sa puso ko upang sa iyo'y di malimot. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Buksan mo ang paningin ko pagkat nananabik masdan, yaong buting idudulot mo sa akin na iyong aral. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Ang lingkod mo ay turuang masunod ang kautusan. Sa utos mong mapangakit, ako na may mag-aaral. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Ituro mo ang batas mo't sisikapin kong masunod. Buong pusong iingat at susundin ng buong lugod. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Sa pagsunod sa utos mo, ako'y iyong pangunahan. Sa utos mo'y naroon ang ligayang inaasam. Sa pagsunod sa utos mo, poon pangunahan mo ako. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, si Jesus ay nagtungo sa lupain ng Judea at nagtuloy sa ibayo ng Ilog Jordan. Muli siyang pinagkalipumpunan ng mga tao at tulad ng dati nagturo sa kanila. May mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa na likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao."
Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba ay nangangalunya rin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. At mga kapanalig, magandang muli natin balikan muli ang question tungkol sa diborsyo at itong ebanghelyo mismo natin ngayon ay malinaw na tumutugon at sumasagot sa katanungan na ito tungkol sa diborsyo at kung bakit ang ating simbahang Katoliko ay naniniwala na dapat ay ang sino mang pinag-isa ng Diyos ay hindi pwedeng paghiwalayin ng kahit na anong batas na gawa ng tao. Na sila ay pinag-isa ng Diyos at sila ay mananatiling kabiyak at sagrado ang kanilang kasal. But anyway, bukod dito siguro maganda tignan natin na ang pinag-uusapan natin ay relasyon na may kinalaman sa pagmamahal. Hindi lang ito tungkol sa batas ng diborsyo, meron ba o dapat na may diborsyo, kundi siguro magsimula tayo sa pinakamahalagang katanungan na bakit ka ba nagpakasal? Di ba dahil sa pagmamahal? Dahil mahal kita, mahal mo ako, dahil nagmamahalan kami. Ganyan ang palaging ine-expect mong sagot kapag idinudulog at ini-interview ang dalawang magpapakasal. Ba't kayo magpapakasal? Kuminsan, magugulat ka, ang daming rason. Kasi po, handa na kaming magpamilya, nakaipon na kami. Ha? Nagpapakasal kayo dahil nakaipon na kayo? Kasi po, nakapagpundar na kami ng bahay at lupa. Porke ba nakapagpundar kayo ng bahay at lupa, dapat magpakasal na kayo? Bisa magugulat ka na, yung ba pamantayan nyo ng kasal, yung kapag meron na kayo na naipon na at nakapagpundar na kayo ng bahay at lupa. So pag hindi pa kayo nakapagpundar ng bahay at lupa sa loob ng 50 taon, hindi kayo papakasal? Ganun ba? Parang magiging ganun yung tanong doon. Ano? O di kaya ay yung sagot na, kasi tumatanda na po kami. Ha? So kung kayo ay bata pa, wala kayong balak magpakasal, dahil magpapakasal kayo dahil parang huling biyahe nyo na. Ayan, so ang pinakamahalagang marinig talaga sa dalawang taong papakasal ay sapagkat mahal na mahal po namin isa't isa at nakahanda po kami na sa hirap at ginhawa, sa dusa at ligaya ay magsama bilang magkabiyak. Parang you are hoping sana na ganun na magiging sagot. Pero ulitin natin, it's about love Pag pumasok ka sa isang relationship, it's about love. Kahit nga sa ating unang pagbasa, it's not about magkaasawa o magkabiyak It's about friendship. Pero again, ang foundation ng friendship, ng anumang relasyon tulad na magkaibigan man o mag-asawa ay pagmamahal. Kaya mo siya naging kaibigan hindi dahil mayaman siya. Kaya mo siya naging kaibigan hindi dahil sa lagi kanyang tinutulungan. Kaya kayo magkaibigan sapagkat mahal ninyo ang isa't isa bilang magkaibigan. Pagmamahal pa rin. Minsan nga itong si Mary Ann nangumpisal kay Father, Father, sabi niya gano'n, ako po ay nagkasala, nagalit po ako. Sabi ni Father, ha? Nagalit ka? Opo, ako po ay lektor po natin at ako po ay nakaramdam ng galit, nasigawan ko po itong si Mark. Ha? Bakit? Kasi po, Father, buong pagmamahal, pagtitiwala, buong katapatan binigay ko sa Kanya, pagkalinga, naging mabuti ako sa Kanya. Lahat na maibibigay ko, ibinigay ko sa Kanya, pero niloko niya ako, hindi siya naging tapat sa akin. Kaya galit na galit po ako sa Kanya. Sino si Mark? Si Mark po, yun po yung asawa ko. So mister mo, opo, kaya galit na galit ako sa kanya. Tapos siyempre, kumpisal at pagkatapos ng kumpisal, makalipas ang isang linggo, bumalik uli. Father, ako po yung inyong lektor uli po na nangumpisal dati. Oy, bakit ka naman nangumpisal ngayon? Kasi po, Father, galit na galit po uli ako ngayon.
Galit na galit po ako kay Alexis dahil buong pagmamahal, pagtitiwala, binigay ko sa kanya. Lahat na pagkalingap, pagkailangan niya ako, lagi akong nandirito para sa kanya. Pagkatapos, lolokohin niya lang ako, pagsisinungalingan at hindi siya magiging tapat sa akin. Ikaw ba yung ang asawa mo si Mark? Opo, ako po iyon. Sino naman? Si Alexis. Si Alexis po, yun po yung best friend ko. Kasi parang pareho lang yung kumpisal mo eh. Yung pala, yung isa, mister mo, yung isa kaibigan mo. Opo, best friend ko po. Sige. Makalipas ang 1 linggo, nangumpisal na naman siya. Father, ako po yung lektor po ninyo, nangumpisal po nakaraang linggo. Ano ikukumpisal mo naman? Kasi po, ito pong si Bart lahat po ng pagmamahal binigay ko sa kanya, katapatan, naging tapat ako sa kanya, pagtitiwala binigay ko sa kanya. Ayun, pagkatapos po, lahat po ng pagkalinga binigay ko sa kanya. Ba't ka nagagalit? Kasi po sinigawan po ni Mark si Bart. Kanino ka galit? Kay Mark, kasi sinigawan po niya si Bart. Sino ba si Bart? Si Bart, yun po yung aso namin. Yun po yung aso ko. Yun na nga lang po mapagkakatiwalaan ko at naging tapat sa akin. Alam niyo yung lahat ng pagmamahal na binigay ko, na ibalik niya sa akin. Pagkatapos sisigawan pa ni Mark. Okay. Nakakalito. Sabi nga nung pare. Kahit naman ako nalito. Pero alam niyo kung anong gusto ko lang sabihin. Simple lang, Kung mapapansin ninyo, lahat ng kanyang sinabi, pagmamahal, pagkalinga, pagtitiwala, pagpapahalaga, pagtapos yun ang ine-expect niya sa kanyang asawa o kabiyak, yun ang ine-expect niya sa kanyang kaibigan, at yun din ang ine-expect niya sa kanyang aso. Sabi ko nga kanina, in every relationship, binibigay mo yung pagmamahal In any relationship na nagmamahal ka, binibigay mo yung pagtitiwala, pagkalinga, pagiging tapat, even pagsasakripisyo at pag-aalay ng iyong sarili para doon sa taong mahal mo, di ba? Or sa hayop man na mahal mo. And yet, napakasakit kapag yung pagmamahal sa iyo ang ipapalit ay paghihiwalay, pagiging di tapat, kasinungalingan, panloloko, o pambabaliwala. Kaya mga kapanalig, ikaw ba ay nagmamahal at minamahal? Whether siya ay kabiyak, kapamilya, kaibigan, o sino pa man, ang tanong, naging tapat ka ba sa kanya? Kung paano iniaalay din niya sa iyo ang kanyang buhay. Kahit na anong relasyon pa yan, basta ang main ingredient ay pagmamahal. Kapanalig, tandaan mo, hindi mo lolokohin at hindi pwedeng hindi ka maging tapat. Always na naging tapat sa atin ang Panginoon. Buong buhay niya iaalay sa atin. Pero ang tanong, ganun din ba tayo? Tapat at buong pagtitiwala at pagmamahal sa Diyos. Amen. At mga kapanalig, tayo ay nakikibahagi sa paglikha ng Diyos ng bagong buhay, ang mga mag-asawa at mga may bahay, para sa mga pangailangan ng mga magulang at mga anak ang ating kahilingan ngayon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating simbahan naway maging totoo sa kanyang pagtatanggol sa integridad ng sakramento ng kasal at ng pamilya. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang mga pinuno ng gobyerno at mga mambabatas naway magpasa ng mga batas at panuntunan na nagtatatag ng pamilya at hindi sumisira nito. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pamilya na nasira ng diborsyo o kaya ng paghihiwalay, naway makatagpo sila ng suporta
at pangunawa mula sa mga komunidad ng kanilang kinabibilangan, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Sa mga pamilya naway magbigay ng inspirasyon sa kanilang pamumuhay bilang komunidad ang mga ihemplo ni Maria at Jose, manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Ang ating yumaong mga kamag-anak at mga kaibigan, naway makakita ng kasiyahan sa kapayapaan ng walang hanggang tahanan ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo ang aming panalangin. Diyos ng pag-ibig, nilikha mo kaming lalaki at babae upang ipagpatuloy ang iyong paglikha, ang pag-ibig namin sa isa't isa naway sumalamin sa iyong pananatili sa amin. Hiniling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos na Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang ating paghahain ay kalugdan ng Diyos Ama makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha sa pagganap namin ng banal na pagdiriwang upang ikaw ngay aming paglingkuran, hiniling namin kami naway mapakinabangan ang aming inihahain sa iyong karangalan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandaang loob. Ang tao ay nilikha mo at pinangangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya iwastong lubos, siya pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paggiliw, iyong pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel ay sisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin banal ang mga kaloob na ito upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisan kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi,
Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Sa krus mo at pagkabuhay, kami natubos ng tanan. Poong Jesus, naming mahal, ngayon at magpakailanman. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagidapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, ng kanyang kabiyak ng puso si San Jose. Kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos Ama makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. 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 At bilang isang bayan ng Diyos at tinipon sa pag-ibig, dumulog tayo ngayon sa Ama sa panalangin itinuro ng ating Panginoong Hesukristo. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo ang aming
Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinanabikan dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan na binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at wag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyong lahat. At sumayo rin. Magbigayin po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po, kapayapaan po sa bawat isa. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero. Maawa sa amin. Kordero ng Diyos na nag-alis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, narito ang ating Panginoong Heso Kristo, ang Kordero ng Diyos, nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad tayong inaanyayahan sa kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria.
Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong aming mapakinabangan ang dulot na kaligtasan ng aming pinagsaluhan bilang sangla ng tiyak na pagsagip sa tanan. Sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Pagpalain kayong lahat ng ating mapagmahal na Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglay ang pagmamahal at habag ng Panginoon. Salamat sa Diyos. Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanal-banalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat at tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayon din ipanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya,
ang mga nakararanas ng matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawala ng pag-asa at lakas ng loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y may pagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubo sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala ay pinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman. Ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa. Ang mga natatakot at nalulumbay. Ang mga may mga matinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay. Ang mga sa bingit ng kamatayan. Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahan nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Gawara nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng loob at mapayapang buhay. Amen. Antumero sacramentum venerem cervi et antiquum documentum novocedat ritui Restetivides supremum sensum defectum genitori genitoque lauset jubilatio salus honor virtus toque siret benedictio occidenti abut loque comporsi laudatio Anim de cielo prestitisti eis, Omne delectamentum in se habentem. oremus, Deus qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tuae memoriam reliquisti, tribeque sumus, itanos corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tuae fructum in nobis iudites sentiamus, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Amen. Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malulhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa
sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. O Sacramentos Domini, O Sacrament divine, all praise and all thanksgiving be every moment thine, be every moment thine. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno,